Breaking news, dahil ang ika-6 na round na pag-uusap ng United States of America at Iran para sa nuclear talks ay hindi na matutuloy, President Donald Trump nagmando na ang mga Amerikano na nasa Middle East ay pauuwiin na sa Amerika. At hindi lang iyan, maging ang maraming mga embassies na nasa Middle East ay pauuwiin na rin. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at pakiclick na rin ng notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 12, 2025. Happy Independence Day sa ating lahat, sa aking mga kababayan na nasa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Mabuhay ang Pilipinas! At ngayon, isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Partikular mga kaibigan sa ika-6 na round na sana'y pag-uusap ng magkabilang panig upang wakasan na ang nuclear weapon project ng Iran ay hindi matutuloy. Dati nang sinabi ni President Donald Trump na kapag hindi maganda ang naging resulta ng kanilang pag-uusap tungkol sa nuclear ay aatakihin nito ang Iran gamit ang Israeli forces at American forces. Maging ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nagbabala na hindi na siya magdadalawang isip na atakihin ang Iran kung hindi magiging maganda ang resulta ng kanilang pag-uusap. Pero paano yan mga kaibigan kung ang inaasahan ay magandang resulta upang hindi na sila atakihin? Paano ngayon? Walang pag-uusap na mangyayari. Hindi ba't ang katumbas nito ay parang wala ring pag-uusap ang nangyari? Ibig sabihin may pagpapatuloy ng Iran ang kanilang nuclear weapon project na siya namang ayaw na ayaw ng Pangulo ng Estados Unidos maging ni Benjamin Netanyahu at ng maraming mga Gulf countries. Tutol na tutol sila maging ang Saudi Arabia na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Sapagat ngayon nga na wala pang nuclear weapon ang Iran ay medyo naghahari-harian ito sa Middle East sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga proxies nito gaya ng Hamas, Hezbollah at ng Houthis. Kaya nagimbal ang buong mundo sa desisyon ni President Donald Trump na ang maraming mga Amerikano sa Middle East ay pauwi na sa Amerika upang mailigtas ang kanilang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Maging ang ibang mga embassies nito ay ipapasara na, katulad ng mga embassies na nasa Iraq, sa Saudi at iba pang bansa sa loob ng maraming taon. First time ito para sa gobyerno ng Israel na magpauwi ng mga Amerikano sa Middle East. Hindi kagaya noong kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Partikular na bansa lamang ang nais papauwiin ni President Donald Trump. Ito ay ang sa Lebanon. Pero ngayon mga kaibigan, buong Middle East. Ayon kay President Donald Trump, wala nang mas importante pa sa kanya ang mailigtas ang buhay ng maraming mga Amerikano, mapa civilian man, mapa sundalo man o mapa government workers. Maging ang Board of Governors of the International Atomic Energy Agency ay nababahala na rin dahil umayaw ang Iran na magbigay ng final answer tungkol sa paghinto ng kanilang nuclear weapon project. At nauna nang sinabi ng Iran na ang kanilang stockpile ng uranium ay nadagdagan pa. Maging ang US Special Envoy na si Steve Witkoff nakatakdasa ng makikipagtagpo sa Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araqi ngayong darating na linggo. Pero hindi ito sigurado kung matutuloy pa ba. Pag-uusapan sana ang final na answer ng Iran. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na tila tama ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang ginagawa ng Iran ay isang delaying tactics dahil the more na naaantala ang kanilang pag-uusap,
the more naman nagiging kumpleto ang nuclear weapon project ng Iran. Kaya nito lang nakaraang linggo mga kaibigan, atat na atat si Benjamin Netanyahu na atakihin na ang nuclear facilities ng Iran. Nakahanda na sana ang kanilang mga fighter jets at mga air force. Kaya lang, napigilan ito ni President Donald Trump kaya hindi nagsagawa ng pag-atake ang Israel. Gumanti naman ng pahayag ang Iran sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu. Ayon sa Iran, kung sakaling umatake ang Israel sa kanilang bansa, hindi rin daw sila magdadalawang isip na pulbusin ang nuclear facilities ng Israel, maging ang kanilang mga base militar. Kasama ng wawasakin ng Iran mga kaibigan ang base militar ng Amerika na nasa Israel. Ito ay pahayag ng Iran. Kaya sa desisyon ni President Donald Trump na pauwiin ang maraming mga Amerikano mula sa Middle East, nagbabadya ito ng isang malaking digmaan. Malamang ay magbabago rin ang stand ng Israel at ng Amerika tungkol sa hindi pagtuloy ng pag-uusap ng magkabilang panig. At eto na nga mga kaibigan, ibinalita ng The Times of Israel na sinabi ni President Donald Trump na bago pa man siya magpahayag na pauuwiin ang maraming mga Amerikano, yun pala, meron na siyang mga pinauwi at marami na ring mga embassies ang kanyang pinasara dahil delikado na raw ngayon ang Middle East. Ayon kay Trump, kung sa tingin ng maraming mga tao ay tahimik ang Middle East, maging ang maraming mga tao na nasa loob ng bansa, hindi raw nila ito ramdam. Pero ang katotohanan, merong isang napakalaking pangyayari na maaaring maganap bukas, sa susunod na linggo o sa susunod na buwan. At hindi raw ito basta-basta, kundi ito mga kaibigan ay napakalaki. Ayon kay President Donald Trump, we'll see what happens. We've given notice. Iran can't have a nuclear weapon. Sa analysis ng usapang banal mga kaibigan, maaaring mali ako, maaaring tama tungkol sa nuclear weapon project ng Iran. Sa tingin ko lang mga kaibigan, hinding-hindi papayag ang Iran na basta na lang mahihinto ang kanilang pagsagawa ng nuclear weapon. Bakit? Unang-una mga kaibigan, matagal na nila itong pinagplanuhan. Pangalawa, bilyong-bilyong dolyar na ang kanilang inilaan. At ikatlo, minsan na ring winasak ng Israel ang ilan sa mga nuclear facilities nito. Pero ngayon ay kinukumpuni nila ito. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi basta-bastang mag-give up ang Iran sa proyektong ito. Sa tingin ko, isa lang ang maaaring posibleng makapagpahinto sa Iran. Sana, mali ako. Ito mga kaibigan ay giyera. Sana nga ay walang masamang mangyari. Sana nga ay magkasundo na sila upang magkaroon ng kapayapaan sa Middle East. Dahil sa giyera ang talagang pinakatalo, mga sibilyan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.